Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Ngayon ay araw ng Lunes at tayo ay hanap buhay na naman at mayroon ako ditong nahanap na gagawin. At andito tayo sa Barangay Nahulid, yan sa kopito ng Libagon. Actually, yan nakita lang ako ni tatay kanina doon sa pag-repair ko ng washing machine pero hindi ko na na-vlog dahil ang problema ay power cord lang. Ginat-ngat ni Johnny. So, yan ito ay Astron na 18 inches. Ang problema nito ay umuugong lang daw. So try natin yan i-repair kung ayan ba ay ating ma-repair. So ito ay ating ibababa lang at dito natin sa baba ito i-testing. At ito daw ay ni-repair na rin daw ito mga kabutingting. Or pinalitan yata ng kapasitor. Ayan, ayos lang natin. Ayos lang natin yung ating tripod. Ayan. Tapos saksak natin ito. Ayan. Ito ay naka number 2 na ito mga kabutingting. Ayan o, naka number 2 na. Dali saksak natin yung yes. Ayan, saksak natin. Hindi naman umuugong. Ayan, umuugong. Ayan, umiikot yung kanyang hélice pero napakabagal. Pwedeng problema nito ay motor, pwede ring bushing. So, try natin. Tignan. Tanggalin lang natin yung pangharap na grills. Taling-tali. Dali tanggalin muna natin ito't nakatali. Tikunay. Actually, dito mga kabutingting ay naka-repair na ako sa kanila dati ng washing machine na ang problema ay motor pero binuhay ko pa rin yon. At na-vlog ko yata yon noong February. Hindi ko lang alam ko ano yung petsa. Basta bago ako pumunta ng Maynila. Ano ba ito? Bakit tinali? Gusto nga din yung kalambre ko. Ayan. Balik mo. Palikotin lang natin yung kanyang hélice. Yan kung makikita nyo. Freewheel naman. Freewheel. Tapos alugin natin. Parang wala din akong maramdaman na may alog ito. Hugutin natin yung hélice. Tapos saka natin alugin. Parang wala akong maramdaman na may alog. Tingnan na lang natin ito sa loob. Anong ni-repair pala ito dati, Nay? Oo. Wama niyo ma-repair. Diba? Sabi mo, ni-repair na ito. Awa, para niyo. Yan, bali. Tanggalin lang natin itong 4 na tornilyo. Yan, gamit tayo ng flat screw. Ito pag naputol ang lock, wala na. Pero naman tong pwedeng tornilyuhan sa likod. Kaya okay lang maputol yung lock. Ayan. Mayroon na ngang umano nito na dahil yung silyo niya bukas. Ay. Nabasag pa yung gearbox. Hindi ko pa nga masyadong nahila nabasag na ang kagwang. Patay tanan. Yan, tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Basag yung takip sa gearbox. Palitan na lang natin yan mamaya. Ayan, pinalitan na nga ito na ng mayroon nang gumawa nito. Pero yung nilagay na kapasitor ay 1.7 lang. Dapat ito pag mga ganitong makapal ang stator ay 2 UF dapat ito pag mga ganito mga kabutingting. Mababa masyado yung nilagay. So, ang gagawin natin nito ay bubuksan natin ito para ma-check natin itong kanyang bushing sa loob dahil wala rin akong maramdaman kung ito ba may alog. So, kalasin natin ito. So, hugutin lang natin. Tapos tingnan natin ito.
Wala man lang groove. Ganon din dito sa pangharap. Napakaganda pa ng kanyang shafting. Nako, pwedeng motor ang problema nito. Yan, napakaganda ng kanyang bushing. Wala pang gas-gas. Yan, gamit tayo ng tester. Check natin itong capacitor. Medyo parang lumubo siya. Check natin, baka yan lang ang nagiging problema. Tsaka check na rin natin itong resistance sa dalawang linya na nakakabit sa capacitor. Dapat ano yan, nasa mga 400 mahigit ang makukuha natin dyan or pataas. Ayan, ito yung ating on lang yung ating tester. Tapos select natin ito sa OL. Check muna natin itong dalawang linya sa silaw. Ayan. Ay, dali pala. Balatan pala muna natin itong dalawang linya na ito na nakakabit sa capacitor. Ayan, tingnan natin. Ayan, 500. Good pa itong ano na ito, motor. Ay, buang, bakit niligpit? Buang katargating. Yan, on lang natin ito. Select natin sa capacitance. Tapos check natin itong capacitor. Tignan natin kung ilang microfarad. Ayun, 300 na lang mahigit mga kabuting-ting. So ibig sabihin, pwede pa lang ito ang nagiging problema kahit bago. Tsaka mababa din pati yung nilagay. Dapat toyo ang nilagay nito. So okay, magpapainit lang ng hinang. Yan, saksak natin itong hinang. Yan, bali ito yung ating ipapalit na kapasitor. Ito ay toyo F. So bali itong wire na ito, dudugtong lang natin dito. Ayan, bali nadugtong ko na yung kapasitor. Ayan. So ito yung ating pagpagan lang. Tapos maglalagay tayo ng langis sa foam pagkabilaan. Tapos magpapalit din pala tayo nito, kanyang takip. Ayan, bali lalagyan natin itong langis yung foam nya. Basahin natin. Tapos ganun din dito sa kabila. Ang ginagamit na shafting nito, baka isipin nyo ay sira ito ha. Ito ay kulay itim, parang ibang klaseng shafting ano nito, ginagamit. Ayan. So ito yung ating symbol. Malalaman natin kung capacitor lang ba problema nito. Okay, magagawa pala ang mayari nito electric fan. 1970 pa daw siya nag-prepare ng mga ganitong electric fan. 27 years na, Runting. 57 years na. Para tumigil lang si tatay sa pag-repair. Yeah, hirap na matating. Hirap na daw pala ang mata. Matanda na rin kasi talaga. Saksak natin kung mabilis ba. Aturupot sa ila, kapizon. Ayan, napakabilis na. Hindi na mahawakan sa kamay. Kapasitor, Ayan, bali hanap lang ako ng takip sa gearbox. So ayan, meron ako dito nahanap na takip ng gearbox. Try natin ito. Ito ba'y kasya o sakto? Bagong kapasitor ng school. Yan tayo ating tanggalin. Tapos pasok lang natin ito. Uy, mayroon pa palang tornilyo dito sa kabila. Tugan lang natin ito.
Yan, testing muna natin. Ito lagi daw. Ganda na ito kayo. Parang hindi na ito tapat sa zero ah. Saan bang zero dito pala? Ayan pala, zero. Ang number to. Parang hindi niya na yata ito switch na eh. Ewan ko kung switch niya pa ba to. Patay. Ayan. Pihit mo na tayo. Pihit ah. Ayan. Bakas na. Ito lagi na. Gusto ko lagi. Mabilis talaga ito mga kabuting-ting. Number 1. Mo na yung hinay. Yan yung number 1. Number 2 tayo. Kapasitor lagi. Dawat ng kapasitor ko. Wala, may problema din. Pangit yung kanyang ilisip ito. Ha? Di ba nadako ang kapasitor? Hindi, tuyo if talaga kapasitor niyan tay. Ha? Tuyo if talaga kapasitor niyan. Okay na. Okay na? Okay na. Kaya yan. Ayan, okay na daw sabi ni tatay. So okay, maghanap po muna ng iba pang mga re-repair mga kabuting-ting kung makakahanap pa. So stay put muna kayo dyan. Nagiging problema lang yan ay kapasitor lang. So yan, bali nakahanap ako ulit ng gagawin at andito na tayo sa Sogod. Yan, bali itong nahanap ko ay stand pa na silver crest ang kanyang tatak. So ito ay ating i-testing dahil yung may-ari ay aalis. Yan, saksak natin tapos pihitin natin sa number 1. Walang ugong. Wala. So ito ay ating hugutin lang. Tapos ibababa ko muna ito. Dito natin sa baba titirahin. Ayan. Bali na ibaba ko na. So tanggalin lang natin itong grills. Itong electric fan na ito hindi familiar sa akin. Pero try natin itong gawin kung ma-repair pa. Yan, ikutin lang natin itong kanyang ilisi. Matigas. Ikutin yung kanyang ilisi. So ito ay ating tanggalin yung kanyang ilisi. Tapos hugutin natin. Ayan. Tapos tanggalin natin itong tornilyo na ito, 4 na tornilyo dahil nakatornilyo yung panlikod na grills. Ayan. Tapos tanggalin din natin ito. 4 na tornilyo ulit. Ayan, tapos ayan, tatanggalan pala. Ayan, tanggalin din natin itong tornilyo na ito. Tanggalin natin yung knob. Tingnan natin kung ito ba ay ditornilyo or dihugot lang. Mukhang ditornilyo yata. Ayun. Ayan, ditornilyo pala ito. Gawang ano to, gawang chikwa. Yan, pagpagan muna natin. Ito pwedeng nag-stack up, pwedeng ano, pwedeng nag-stack up, pwede ring busing. Ang problema nito dahil matigas ikutin yung kanyang LC, hindi na maikot yung kanyang shafting. Yan. So baklasin natin lahat. Yan, check muna natin itong kanyang kapasitor, linya ng kapasitor at saka itong kapasitor kung okay ba ito, para hindi tayo magtanggal kabit dahil ano to, gawang chikwa. Yan, putulin lang natin ito. Tingnan muna natin kung okay ba ang motor. Balatan lang natin tong wire na ito. Ayan, tapos gamit tayo ng tester. Ito ay siguro bumigay ang fuse nito. Kaya nung isinaksak natin kanina ay wala tayong naramdaman na ugong. Yan, on lang natin itong ating tester. Silik natin to sa OL. Ayan, kitang kita. So ito yung ating tester lang muna natin. O yan, good ang motor nito.
dahil mayroon tayong nakuhang resistance. So baklasin natin ito. Kapasitor pala ay hindi ko na tester, mamaya na lang. Yan, pasintabi po sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel. Ako po hindi naglalagay ng thermal fuse. Na sa inyo po kung gagayahin nyo yung aking pamamaraan. Nako, mukhang hindi kasya dito. Ito yung ating tanggalin itong C-clip. Tapos ibuka lang natin itong kanyang lock sa bushing para pag hugot natin doon sa kabila ay sasama na itong bushing. Yan, tapos hugutin natin. Okay, sandali ha, kaya tang buti hindi naputol, tanso yata ito. Ako, ayaw mahugot, kamatis. Ngayon, nahugot din. Okay, so nag-stack up ito dito sa harap ang kanyang bushing, napakatigas. Dali. Yan, bali bago natin hugutin yung tong bushing ay tatalian muna natin ito dahil putol na yung cable tie. Yan, talian muna natin. Siguro yung pagtali na lang nito, hindi ko na ipakita yung pagtali. Wala tayong cable tie kaya gagamitin ko ito. So stipot muna kayo dyan. So yan, hindi ko pa tinali dahil napansin ko litaw na litaw yung fuse. Kaya mamaya ko na itali. So sabi ko kanina ay pasintabi po sa bagong napadpad dito sa aking munting channel. Ako po hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito'y inyong gagayahin. So babasagin ko lang itong fuse nya. Yan. Kung mahilig po kayo maglagay ng thermal fuse ay wala pong problema. Bali pinapakita ko lang po sa inyo dito kung paano po ako mag-repair ng electric pan. Basta ako hindi naglalagay ng thermal fuse. So yan ay ating ihinang. Ewan ko lang kung mainit na tong aking hinang. Ayan, mainit na tong aking hinang. So ito ay ating ihinang lang. Yan, sa mga nagtatanong kung ano yung gamit kong soldering lead, ito po ay Ichiban. Ayan o, Ichiban po yan. Pero hindi ako ang bumili niyan. Ito ay bigay lang. Bigay na Sir Aguido Florence nung ako ay pumunta ng Maynila. Ayan. Saka ko ito itatali na mga kabutingting. At gaya ng sinabi ko kanina, bali yung pagtali nito hindi ko na ipakita. So ayan, bali na itali ko na. So hindi nga lulusot talaga dito yung rotor. Pag mga ganyan, kailangan nating bantayan pag mga ganyan na huwag ipilit pag hindi lumusot. Baka madisgrasya ang motor. So ito ating tanggalin ang bushing. Yan, langisan muna natin. Tapos pakagatan natin ng plies. Naku, napakatigas naman. Dali, vice grip kailangan natin dyan. Ayan. So tanggalin natin itong bushing, patigas. Matigas talaga. Lihain natin yan. Lihain muna natin yung shafting. Ayan. So kung makikita nyo yung shafting, napakaganda pa. Pero mayroon na siyang kunting groove. Pero dito sa kabila, ayan, napakinis. Ito nag-stack up lang sana, kaso kailangan na nating palitan ang bushing nito sa harap. So lihain muna natin. Okay na ito. Balik natin ito, yung spacer. Tapos kuha tayong bushing. Pakita ko sa inyo yung bushing. Yan o, napakaganda pa naman. Nag-stack up lang ito. Kaso palitan na natin yan. Ito pala.
basain lang natin itong kanyang foam. Itong ginagamit kong langis ngayon ay mantika dahil naubusan ako ng langis ang kagwang. Bibili na lang ako mamaya. Ayan. Pwede na yan. Saan ba yung ano nito? Baka wala. Nasa ilalim siguro. Ayan. Dito nga. Dito sa ilalim yung ano niya. Lock. Flower lock. Ayan. Dagdagan pa natin. Basa. Ayan. Tapos pagpagan lang natin bahagya. Okay na yan. Tapos ito langisan din natin. Okay na yan. Tapos ito ating i-assemble na. Yan. Tapos langisan muna natin itong shafting. Mamaya ko na isauli yung spacer na yan. Tingnan ko muna kung okay ba ito. Ayan. Salpak natin to. Ayan, saka natin tingnan kung mayroon ba tayong mahila. Okay na yan, kahit hindi ko na to ibalik yung kanyang washer na ito. Okay lang. So ito yung ating tornilyo na. Yan, bali tingnan muna natin itong kapasitor kung okay pa ba ito. Ang nakalagay dito ay 1.2 microfarad. Tingnan natin kung okay pa ba ito. So handa lang ako ng tester. Yan, on lang natin ito. Select natin sa capacitance. Ayan. Tingnan natin kung ito ba ay okay pa. Ayan, 0.7 na lang. 776. So ibig sabihin mababa na rin itong kanyang capacitor. Dahil 700 na lang mahigit yung ating nakuhang capacitance. So papalitan na natin yan. At yung ating ipapalit na capacitor ay 1.5. Ayan, ito yung ating kakabit na capacitor. Dahil wala akong 1.2. So ito yung ating ano lang, hinang. So siguro yung paghinang nitong dalawang wire dito sa terminal ng capacitor hindi ko na ipakita. Ayan, bali na ihinang ko na yung capacitor tapos nilagyan ko siya ng spaghetti. So ito yung ating itornilyo lang kanyang capacitor. Ayan. Tapos dali ha. Hindi na ayos. Ayan. Line lang natin. Ayan, pre-well. Balik natin yung C-clip. Ayan, tapos dali, pagpagan ko muna ito. Pero yung LC at saka screen, pinagpagan ko na kanina pagkatapos ko naihinang yung capacitor. So, ayan. Bali ito yung ating tornilyo na ito. 4 na tornilyo. Ayan, na-tornilyo ko na. At hindi ko na ipinakita. So, dali, pagpagan muna natin ito. Yan, ito yung ating kabit na. Yan, tornilyo lang natin. Okay. Tapos, tornilyo ko na itong screen niya or yung grills.
Hindi kita. Ayan. So, hindi ko na ipakita ulit pag tornilyo dito. Ayan, na-tornilyo ko na. Sunod, ay kabit na natin itong kanyang LC. Higpitan lang natin itong tornilyo na ito. Ayan. Tapos, lagay na natin yung grills. Bago ko ito ilagay sa stand, pandarin muna natin kung aandar na ba ito. Ayan, tornilyo muna natin itong kanyang knob. Ayan. Tapos lagay muna natin sa 0 yan. Ayan. So, uy. Yan, saksak ko dito yung power cord. Tapos, yan, pihitin ko lang dito sa switch. Wala pa rin. Ayaw. Wala. Tester daw natin. Bakit ayaw umandar? Kahit ugong ay wala din. Ang aloko na. Kaya tayo dyan. Tinutol ko pa naman bigla na lang yung fuse. Hindi ko na tinister kung buo pa ba yun. Pero hayaan mo na. On natin itong ating tester. Select natin sa oil. Tapos, lagay natin dito yung test probe. Lagay na. Switch ko lang dito. Ayan, mayroon naman. Yan o, mayroon tayong nakuhang resistance. Pero mayroon tong kuryente dahil hindi kaya may problema din itong kanyang power cord ang kagwang. Yan, saksak ulit dito yung itong power cord. Tingnan natin bakit ayaw umandar. Wala, ayaw talaga. Dito ayaw, pero mayroon tayong nakuhang resistance. At mayroon din itong kuryente itong aking extension dahil umiinit kanina. Nung hininang ko yung capacitor ay nakahinang naman ako. Lagay natin sa number 2. Mayroon. Number 3. Mayroon din. Kaso pero bakit walang kuryente? Dali ha. Yan, saksak ulit. Umuugong lang. Patay tayo dyan. Bakit umuugong lang? Naloko na. Naloko na dahil umuugong lang. Pre-wheel na pre-wheel yung na ito. Yan o. Pero umuugong lang. Saan kaya ako nagkamali? So baklasin ko ulit. Tingnan ko kung saan ako nagkamali. Ay, mahirap to. Umuugong lang. Ahay. Mahirap, tanggal kabit tayo nito. Check natin. Bakit? Tester muna natin tong dalawang linya sa kapasitor. Baka mamaya mayroon tayong naputol. Ayan, mababa tuloy video natin On lang natin tong ating tester. Dyan, kita naman. Tingnan natin. Ayun, wala na tayong nakuhang resistance. Bakit kaya? Yan, bali, baklasin ko ulit itong motor. Siguro may napatid dyan. Kamatis na. Ayan, bali, binaklas ko ulit. Saan kaya ito nagka-problema? Kamatis talaga. Disgrasya pa yata motor, mga kabuting-ting Dali tanggalin muna natin ito. Mahirap ito pagka ganito. Tanggal kabit. Akala ko putol. Hindi naman. Hindi kaya sa pagtali ko dito sa pero sinilip ko naman ito. Dali, hanapin ko muna yung pinaka problema. Bakit ito ay umuugong na lang? Tapos wala na tayong nakuhang resistance dito sa dalawang wire na ito. Ayan, bali nakita ko na yung pinaka problema. Yung isang hibla dito sa kulay puti, yan ito. Yan, ay naputol. Kaya wala tayong
nakuhang resistance dito, tapos nang isinaksak natin umuugong na lang. At ito naman yung kadugtong niya. Ito disgrasya talaga. Bali ito ay idudugtong ko lang dito or panibago na lang dahil mahaba-haba pa naman. So ito yung aking iano lang kiskisin, tapos pulupot dito at ihinang, at hindi ko na ipakita yung pag ano dyan, pagdugtong. Basta ito lang yung pinaka problema. So ayan, bali na ihinang ko na yung isang hibla dito sa kulay puti. So ngayon ay tester lang natin ito kung meron na ba tayong makuhang resistance dito sa dalawang linya sa capacitor. Yan, set lang natin sa OL. Kanina ay tinester ito, wala. Ngayon tingnan natin. Ayan, mayroon na. So kagwang na disgrasya, pat muntik pang hindi ito ma-repair. So ito yung aking itatali, tapos siguro yung pagka-symbol hindi ko na ipakita. So ayan, bali na-symbol ko na. So ngayon ay testing natin. Kanina hindi umandar dahil sa isang hibla na naputol ko. Pero disgrasya lang yan mga kabuting-ting. Yan, ito yung ating switch. Ayan, umiikot na. Tingnan natin kung ito ba ay magsiswing. Yatang hindi nagsiswing ito ah. Nako. Ang sablay pa yung ano nito, kanyang gearbox. Nako, hindi rin nagsiswing. Patay, tanan. Dali, abutin natin. Bali, ayusin ko muna yung swing kung bakit siya ayaw mag-swing. So ayan, update ko kayo dito sa aking ginagawa. Kaya pala siya hindi nagsiswing dahil kung makikita nyo dito, ayan oh, malalim na. Kaya hindi nagsiswing, pudpud yung kanyang gear. So gagawin natin ito dahil pudpud yung gear niya. Tapos pagbibili pa ng bago yung may-ari, medyo malalakihan na yung may-ari, medyo may kamahalan kasi itong gearbox na ito dito sa amin. Kaya ang ginawa ko, ayan, bali pinutol ko lang yung mga ano niya dito para maiusob ko yung gearbox papunta dito sa paganyan. Ewan ko lang kung effective ba ito, malalaman natin. So tornilyo ko lang ito ulit. Madali pa naman yung may-ari dahil may lakad, kabihis na. Dahil lang ma'am ha. Tapos na sana ito, kaso nagtanggal kabit pa kasi tayo. Ako kasi dahil hindi naputulan ng isang hibla. Sana effective ito. Kung hindi effective, wala, bibili talaga ng bagong gearbox. Mahal din kasi yung gearbox dito sa amin. Yan, tornilyo lang natin itong ano niya, takip sa gear. Dali, buti na lang, may ikot pa pala ilis eh. Sana effective. Ayan, huwag muna natin yan takpan. Huwag natin kung magsiswing. Ayan, saksak ko dito yung power cord. Tingnan natin kung magpapaling-paling. Ayan, nagpapaling-paling na siya. Ayan, di ba? Kailangan bumili ng bago ng ano, gearbox. Para-paraan lang naman. So takpan na natin ito. Ayan. Yan, saksak ulit dito yung power cord. Yan, naka number 1 yan. Ayan. Yan, nagpapaling-paling na siya. Mabilis ito mga kabuting-ting. Yan, number 1, number 2. Ayan, number 3. Ayan, tapos steady natin. Ayan, nag-steady rin siya. Swing natin. Ayan, okay na. So ayan, bali dito ko na po tapusin yung video natin sa araw nito. Bali nagiging problema lang nito ay kapasitor at saka yung kanyang bushing. Yan, ito yung kapasitor. Yan, tapos muntik nang madisgrasya dahil may patid na hibla na patid ko siguro sa pagtali. Butit nakita. So ayan, bali
dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo at kung mayroon po kayo dito natutunan yan, baka pwede pong palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, ako'y mag-iwan na po sa inyo. Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.